At ngayon ay meron po tayong isang mainit na usapan na bumabalot po dito sa mundo na XRP. Meron po tayong isang bagong post dito mula sa kilalang analyst na si Bird sa X. At ito po ang siyang muling nagbigay ng pag-asa at kaba sa ating community. Sabi po sa title naman ng balita natin dito mula kay Times Tabloid ay Analyst says huge XRP move is loading. Yan, yung analyst dito ay si Crypto Bird. Yan, or si Bird. Ayon po sa kanyang pinakabagong analysis ay meron daw pong isang huge move o malaking galaw ang kasalukuyang naglo-load para kay XRP. Ginamit po niya ang salitang so close para ilarawan kung gaano na tayo kalapit sa isang malaking paggalaw ng presyo. Yan, pero ngayon ay meron po tayong update dito sa ating daily chart time frame kasi nagkakaroon na po ng matinding breakout sa ngayon. Kaya check po natin yung daily chart time frame na XRP. Ayan. Nakita po natin dito yung ating symmetrical triangle pattern dito. Yan. At yung kasalukuyang candlestick po natin ay bumubuo ng isang malaking bullish candlestick. Yan. At mukhang babasagin po niya yung mga resistances natin dito. Yung mga kulay green lines na yan. Mga resistances po yan. At kung nagawa po niyang basagin yan sa ganitong sukat na candlestick, mataas po ang posibilidad na siya ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. Kaya ito po yung binabantayan natin ngayon. Kung ano ang magiging formation or kabuuan ng kasalukuyang candlestick natin na ito. Kasi pwede pong kung magsara ito, pwedeng yung katawan niya ay magsara pa rin sa loob ng triangle pattern natin at mag-iiwan po siya ng bakas ng napakahabang wick o karayom. Kaya hindi pa rin po tayo nakakasiguro. Hintayin po muna natin na mag-close ang candlestick na ito bago po tayo makapag-decide o makapag-desisyon ng mas malinaw. Kaya yan po ang tinututukan natin ngayon. Kung i-check naman natin itong si Bitcoin ay mapapansin natin na wala naman pong gaanong malaking paggalaw itong si Bitcoin. Ayan. Malinaw po na nagkaroon siya ng rejection dito sa ating sa kanyang previously nabasag na ascending channel pattern dito. Yan po yung dalawang kulay, puti na linya. Ayan, nagkaroon po siya ng rebound at ngayon ay unti-unti po siyang umaakyat. Pero itong si XRP po talaga yung gumulat sa atin. Ayan, kasi bumubuo siya ng napakalaking bullish candlestick. At ayan, balikan po natin yung ating balita dito. Ayan, dito pa sa chart ni Bird ay wala pa tayong breakout dito. Ayan, hindi po basta-basta prediction ang inilabas dito ni Bird dahil syempre may kalakip po itong technical evidence na tinatawag nating tightening triangle formation. Yan na nga. May paliit na paliit yung ginagalawan ng candlestick sa loob ng triangle formation na ito. At ayan, sa kadalasan, ito po ay nagre-resulta sa isang violent expansion or matinding paggalaw. Kaya, ayan, ngayon ay bakit marami ang naniniwala pero marami rin ang duda. Ano ang kondisyon para maabot po ang target na $2.40? Kaya yan po ang ating pag-uusapan sa balita dito. At simulan po natin sa tightening triangle at ang apex ng pressure. Yan, dito po sa post ulit ni Bird ay ayan po yung kanyang chart dito. Yan, mula po sa trading view yan. At ito po ay nagpapakita na sa XRP ay nagko-consolidate sa loob ng isang narrowing pattern. Ang presyo po ay naiipit sa pagitan ng descending resistance, yan po yung pababang harang,
At ang ascending support, yan naman po ang pataas na pundasyon. At makikita po natin ito sa daily chart time frame. Sa madaling salita, ang bawat galaw ng XRP ay lalong sumisigip habang papalapit po tayo sa tinatawag na apex o dulo ng triangle dito. Pero ulitin ko, ayan na, nagkakaroon na po tayo ng breakout sa kasalukuyan. Sa aking opinion, ang chart na ito ay napaka-importante. Kasi sa aking pananaw, ang kasalukuyang price action po ay parang isang coiled spring. Yan, coiled spring po dito. Habang mas tumatagal po sa XRP sa loob ng triangle na ito, mas malaki ang pressure na naiipon. Kaya parang isipin po natin na ito ay isang pressure cooker. Habang sumisikip po ang espasyo ng hangin, mas lumalakas ang tsansa ng isang pagsabog. Ang green circle po dito na inilagay ni Bird sa kanyang sa current trading zone ay nagpapahiwatig na narito na tayo sa dulo ng pasensya ng market. Ngayon ay bakit po niya tinawag ito na huge move loading? Ayan. Huge XRP move loading. Dahil po sa technical analysis, ang triangle ay isa pong pattern ng indecision. Naglalaban po ang mga buyers at sellers at walang gustong sumuko. Pero sa dulo, isa lang ang mananalo. Kung ang breakout po ay paitaas, yan, kung saan ay kasalukuyang ito po yung nagaganap, ang target daw ay maaring umabot sa $2.40. Yan, nasa itaas at hindi po malayo sa realidad dahil ito po ang measured move base sa triangle pattern. Pero bilang gabay natin ay kailangan ko pong paalalahanan ang lahat. Ang triangle po ay pwedeng mag-break sa dalawang direksyon dito. Kahit may malaking green arrow itong si Bird patungong $2.40, kailangan po natin na maging handa sa lahat ng senaryo. Ang momentum po sa loob ng triangle na ito ay nasa critical level na. At ang anumang balita sa labas po ay pwedeng maging mitsa ng pagsabog. Kaya gaya nga ng aking sinabi kanina is wag po tayong pakakasiguro na magiging ganito ang kalalabasan ng candlestick na ito. Kasi possible po na within last minute or ilang minutes ay pwede po palang magsara pa rin sa loob ng triangle pattern na ito ang katawan ng kasalukuyang candlestick natin dito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa hating reaksyon ng community. Yan, dahil po sa post na ni Bird ay muling nahati ang opinyon ng crypto community. May mga sumasang-ayon at excited po sa $2.40. Pero marami rin ang nagpahayag ng kanilang pag-aalinlangan. Meron pong isang user na nagngangalang si Manga. Yan, ang nagbigay po ng babala na baka magkaroon muna ng sinkhole o isang matinding pag-drop sa ilalim po ng $1 bago ang tunay na rally. Ayon po sa kanya, ito ay isang big buy opportunity. Ngayon sa aking opinyon, ang komento po ni Manga dito ay may mabigat na basihan. Sa kasaysayan po ng XRP, madalas tayong makakita ng tinatawag na stop hunt o liquidity sweep bago po ang isang malaking pag-akyat ng galaw. Ibig pong sabihin baka gulatin tayo ng market. Bababa muna ng todo para takutin ang mga mahihina, yung mga mahina ang loob o weak hunts at kunin ang kanilang mga coins bago po ito tuluyang lumipad. Ang $1 support ay isa pong napakalakas na psychological level. Kung bababa po tayo dito, asahan po natin ang matinding panic. Pero gaya nga ng sinabi ng Manga, baka ito na ang huling pagkakataon para sa mga whales na makabili ng mura bago ang $2.40. Sa kabilang banda ay nandoon din ang pagkadismaya ng mga long-term holders gaya naman ni Decentralized Mind. Yan, sinabi niya na 8 taon na niyang naririnig ang mga ganitong prediction. Yan, 8 years.
Naiintindihan ko ang pakiramdam na ito. Ang paghihintay po kay XRP ay hindi po para sa mga faint-hearted. Ang long-term sideways movement simula pa noong February 2026 ay sapat na para mawalan ng gana ang isang karaniwang investor. Pero kailangan po nating tandaan, ang pinakamalalaking rally sa crypto o kasaysayan ng crypto ay nanggagaling po sa pinakamahabang boring periods. Ang katotohanan na stable po si XRP sa kabila ng fluctuations ng ibang mga coins ay sinyalis po ito ng accumulation. Ang tanong na lang ay kung ang moment na sinasabi po ni Bird ay ito na nga ba o isa na namang wait and see game. Ayan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa $2.40 na target at paano nga ba ito maaabot. Yan, ang green arrow po dito ni Bird ay direktang nakaturo sa $2.40. Yan. Sa kasalukuyang presyo, ayan, nandito po, ayan, ito po ay nasa 1.4909. Yan po ang kasalukuyang presyo natin ngayon. Ito po ay mataas-taas pa ang kanyang kakailanganin na akyatin bago niya marating ang $2.40 na target na yan. Yan, ayon po sa chart ni Bird dito, ay ilang buwan na ring nasa loob ng narrowing pattern itong si XRP matapos po ang matinding volatility. Sa aking opinion, paano nga ba natin makukuha ang $2.40 na target? Sa aking analysis ay kailangan nating makakita ng isang confirmed na daily close dito sa itaas ng ating mga resistance line dito. Hindi po sapat na tumaas lang ang presyo. Kailangang manatili po dito sa mga itaas ng mga resistance level ang closing o pagsasara ng candlestick natin na ito. Yan, kapag nabasag po ang mga resistance natin, ang susunod na harang ay ang previous local highs. Ang $2.40 ay hindi lamang po basta prediction. Ito po ay base sa depth ng triangle structure natin dito. Ngunit kailangan po nating tingnan ang volume, syempre. Sa ngayon, ang volume ay medyo mababa o declining. Ayan. Sa technical terms, ang declining volume habang nasa loob ng triangle ay normal. Pero kailangan nating makakita po ng volume surge sa oras ng breakout. At ngayon kung pagtitignan po natin yung ating Hallsuit ay mukhang lumalaki naman. Yan, kung magpapatuloy po yan is ibig sabihin is lumalakas yung volume. Dito sa ating QQE mod indicator is kitang-kita naman po natin na ito po ay nagpapakita ng may sapat na volume. Ayan, sobrang laki ang kasalukuyang nabubuo nating QQE bar. Ayan, kung ang presyo po ay tumataas kasi ng walang volume, possible na isang fake out lamang ito. Ayan, kaya dapat i-confirm natin sa ating mga volume indicators. Ngayon, ang masasabi ko po sa $2.40 na target dito ni Bird ay maaaring posible ito. Pero kailangan po ng isang external catalyst. Maaaring ito po ay balita tungkol sa Clarity Act o anumang major adoption news. Kung walang catalyst ay baka magpatuloy lang tayo sa pag-slide. Ayan, baka magko-consolidate lang tayo or malamang is baka aabot lang siya hanggang 1.5672. Yan, kaya kailangan po talaga ng external catalyst para magtuloy-tuloy siya at marating ang $2.40 na target. Pero ang logic po ni Bird dito ay malinaw. Ang space po sa loob ng triangle ay paubos na. Ibig sabihin ang decision ng market ay mangyayari na po saan nalalapit. Kaya ayan na nga, nakikita na natin dito ang isang nagaganap na matinding breakout. Sa aking opinion, ang stability po na ito ay madalas na misinterpreted bilang kahinaan. Pero sa akin, ito ang relative strength. Kung ang buong market ay nagpapanik pero sa XRP
ay kampanteng naglalakad sa gilid, ibig sabihin ay may strong floor o matibay po ang pundasyon sa ilalim natin. Ang mga traders na nakatitig po ngayon dito sa triangle pattern natin dito ay naghihintay na lamang ng confirmation. Kadalasan ang mga extended consolidation periods ay sinusundan po ng extended directional movement. Ibig sabihin kung gaano tayo katagal nang hintay sa side-to-side movement na ito, posibleng ganun din kalakas at katagal ang magiging trend kapag nagsimula na itong gumalaw. Kaya ang masasabi ko po rito ay ang decisive moment ay malapit na dahil ang apex triangle na dahil ang apex ng triangle dito ay hindi na pwedeng i-extend pa. Yan, napaka liit na po. Kung sakaling babalik siya dito sa loob is mas lalong ipit po siya. Ayan. Kaya kailangan na po talagang pumili ni XRP ng babasagin niyang portion. At mukhang ito na nga, yung upper portion yung kanyang pinipili sa kasalukuyan. Kaya, ayan, bilang mga investors, ang trabaho po natin ngayon ay hindi ang hulaan ang direksyon, kundi ang maging handa kapag nagpakita na po ang signal. Kaya, ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang tungkol sa sinkhole risk na dapat po nating bantayan. Ayan, balikan po natin ang sinabi ni Manga tungkol po sa pag-drop ni XRP sa ilalim ng $1. Bagamat bullish po ang chart ni Bird, hindi natin pwedeng baliwalain ang bearish scenario. Kung ang pressure po sa triangle ay mag-break pababa, ayan, maaari pong fake out ito at maaaring mag-breakout daw dito na lang sa ibaba. Ang susunod na major support natin ay nasa mga $1 to hanggang $1.20. Pero sa atin is meron po tayong nakaabang dito sa 1.32 at saka 1.22. Ngayon sa aking opinion, ang $1 level ay hindi lamang po ito support. Ito po ay, yan, yung $1 natin is ito. Yan. Ito po ay isang fortress. Napakaraming buy orders po ang nakabang sa price level na ito. Kung sakaling magkaroon po ng sinkhole gaya ng kinatatakutan ng ilan, ito po ang magiging pinakamalaking pagsubok sa ating pasensya. Pero bago po yan is huwag po tayong mag-alala kasi meron pa tayong dalawang harang dito. Yan, tignan natin ang kailangan na rin nating tignan ang ibang paraan. At yan po ay ang shakeout. Madalas gawin po kasi ng mga malalaking players ay ang takutin ang retail para makuha ang kanilang pwesto sa mas murang halaga bago po ang paglipad patungong $2.40. Kaya ang masasabi ko po ay bantayan na rin natin ang mga lower trend line. Yan, particular po ang lower trend line na ito ng ating triangle. Hanggat hindi po nababasag ang support na ito, ang bullish case ni Bird ay buhay na buhay. Pero kung makita nating nagsisimulang mag-close ang candles sa ilalim ng triangle dito, ay kailangan po nating maging alerto. Ang decisive moment na sinasabi po ay pwedeng maging pabor sa atin o laban sa atin. Ang malaga ay mayroon po tayong exit strategy at saka entry strategy sa bawat level. Ang $2.40 ay ang gantimpala para sa mga makakalampas sa pressure na ito. Ngayon ay handa ka na ba sa sunod na kabanata? Sa kabuuan, ang signal po na ibinigay ni Bird, ayan, ang analyst na si Bird ay isang paalala na si XRP ay nasa dulo na ng kanyang mahabang pahinga. Ang tightening triangle dito ay isang matibay na technical proof na ang volatility ay babalik na po sa ating market. Maaaring ito ay magdala sa atin sa inaasam na $2.40 o maaaring subukan muna ang ating tatag sa isang huling pagdip. Ano man ang mangyari, ang mahalaga po ay nakikita natin ang pattern na nabubuo. Ang stability po natin simula noong February ay hindi natin dapat baliwalain.
Ito po ang katahimikan bago ang bagyo. Kaya manatili po tayo nakatutok sa ating mga charts. Huwag pong magpadala sa emosyon ng community, maging ito man ay sobrang optimism o sobrang takot. Gamitin po natin ang logic ng triangle formation. Ayan, ang pag-compress ng presyo ay laging sinusundan ng pag-expand. Ayan, ngayon ay magkaroon naman po tayo ng short technical analysis dito. Ayan, nag-zoom out po tayo para mas maipakita ko kung paano po nabuo ang ating symmetrical triangle pattern dito. At ayan, kitang-kita po natin ngayon ang isang bullish candlestick at suportado po ito ng ating dalawang indicators. Kaya suportado po na may volume ito. Kaya mukhang para sa akin, mukhang mataas po ang chances na magsasara siya or mababasag niya yung mga resistances natin dito. Kaya naghahanda po ako ng isang position dito. Kaya ayan, para mas makapag-entry po tayo ng maayos dito is mas maganda kung i-check na rin natin yung lower chart time frame. Pero ayan, basta ang nakikita ko po rito, ang analysis ko dito is mataas po yung chances na itong si XRP ay mukhang magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat sa presyo. Lalong-lalo na kung meron tayong confirmed breakout dito na siyang ating tinututukan o inaabangan sa ngayon. Ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.